So, mag-start na tayo ng 12. Huwag na tayo mag-start ng 6. Maganda pala napahinga si boss. Nakapag-isip-isip na maayos. Solar powered na siya. So, from solar na. So, you can use your aircon ng solar. Hindi inverted. Okay. Parang ano yun? Parang jam, maruhat. Parang... kaya pa maupo ng ganyan, ha? Ganito, kaya pa ganito, kaya pa. Ito yung ating inverter, sir. Solar inverter. Meron tayong tatlong 6 kilowatt. Total tayo ng 18. Every day after day, I try to go out my way. 'Cause I wanna secure you. Oh, I wanna see you every night after night. Hear me forget about time. 'Cause I wanna adore you. Oh, I wanna appliance. make you mine. Nasasalo na siya ng solar. Solar na yung nagpapatakbo sa kanya. Hi guys, welcome to our vlog. So ayan, so today andito na ulit ang MDH Solar Energy. Sorry, dati kasi dapat parang nasa 6 kilowatts lang. Ngayon ginawa na nilang 12.4 kilowatts yung install nila. Yes, so mas malaki na yung matitipid namin. Yes, Meralco. Ayan, so they're gonna be here starting today, then Tuesday, then Wednesday hanggang matapos. So kapag pagkatapos matapos ng net metering, ayan, so makakapag-save na kami sa kuryente ng almost 12 to 15,000 sa Meralco bill namin. So guys, isip nyo ba yun? So 12,000 to 15,000. So yung mga less below that yung bill, pwede kayong mag-install para almost wala kayong babayaran, di ba? So, yari tayo sa Meralco. We'll update you kung ano yung mangyayari sa amin. So, ngayon, alam ko, akit kami ng roof, di ba, boss? Akit kami ng bubong para dun sa first, sa mga unang i-install. So, abangan nyo po. At, sige, sir. Ito explain ko, sir, yung mangyayari sa ating installation. So, ito yung bubong namin, no? Yes po. So, ito yung layout. So, before, sir, ano tayo di ba tatlong tranche tayo, yes, sir? 6, 12, then 18. So, ito yung layout nung 6 kilowatts. So, okay, ayan siya. Pero, ngayon, sir, ang i-install natin is ito. So, we'll proceed with 12 kilowatt na. So, mag-start na tayo ng 12. Huwag na tayo mag-start ng 6. Maganda pala napahinga si boss. Nakapag-isip-isip na maayos. Tapos, ayun. Ito po yung mangyayari pag nag-proceed na tayo sa 18 kilowatt. Okay. Ayan. So, pag nagdagdag tayo ng 6 pa sa susunod. Tapos, yung layout natin, sir, sa ngayon, pag nag-18 tayo, sir, magiging 3 na yung inverter natin. Pero ngayon is 2 pa lang. So, ito na yung makikita natin mamaya doon sa garahe natin. Pero once na-install na yan, boss, magagamit na ba yan agad? Yes. Magagamit na po siya morning time. Pagka-install natin, so ang target natin is on Wednesday, ma-energize natin siya. So, yung morning use ng bahay, solar powered na siya. So from solar na. So you can use your aircon na lang. So kahit gaano kalakas yung ito, siguro mga 6 kilowatt, 7 kilowatt. Kaya pa rin siya ng ating solar. And then we would be able to monitor din via cellphone or sa tablet natin ng solar. So kaya lang siya marami sa amin kasi ito yung lahat ng client namin. So sa inyo, sir, meron monitor mo pa yan, boss, sa dami. Opo, meron naman siya, sir. Ito, may 2 warning. Sa out of 105 is merong walang fault naman, pero merong mga offline 88 yung pag offline, sabihin hindi nila ginagamit. Hindi siya connected sa internet. Okay. So, maaaring nag-change ng password yung client or nawala ng signal o nawala ng internet. So, dito po, halimbawa ito yung sa isang account po ng aming client. Yung PV po is photovoltaic. Other term siya for solar. Okay. So, solar din siya. So, ang production niya is 2,234. Yan. And then, ang load ng bahay is 2,751. So, kulang tayo. So, dito po siya yung kulang. Sa Meralco manggagaling. Okay. So, ganun din po yung mangyayari sa bahay natin. Halimbawa, ang output ni solar is lagay natin 7 kilowatt lang. And then, all in all, total nitong load or appliances nitong bahay is palagay natin 8 kilowatt. Yung 7 kilowatt manggagaling sa solar, yung 1 kilowatt manggagaling sa Meralco para ma-power up yung bahay. Ngayon, kung sakto naman yung solar, wala tayong gagamitin kay Meralco. And then, sa future, kapag na-approve na yung net metering, yung sa sobrang power, babalik siya kay Meralco. So, may export natin yung power and then in a form ng credits, makakabawas pa yun sa bill natin. Kasi, halimbawa, ang mangyayari po, on a monthly basis, yung bill natin sa kuryente, yung nagamit natin, so kung may nagamit tayo sa morning, saka sa gabi,
yung gabi automatic Meralco kagad siya. Tapos yung naibenta natin ng umaga or na-export na power, pag susubtract siya, ma-minus siya. So yun yung magiging total bill natin. So there are chances na possible na mag-zero bill tayo or kung may babayaran na mababa na. Pero sa ngayon, near zero tayo based dun sa i-install natin na 12 kilowatt saka yung existing ninyo na current bill ngayon. Ayan, yung yesterday history. Ayan. Tapos, itong month na ito, simula nung A4, ayan, makikita natin yung ating production ng solar, then yung mga consumption natin, and then kung meron na tayong na-export. Pero dito, makita natin wala pa tayong export. Kasi ito yung binabalik natin yung power sa grid. So, wala pa tayo nun, i-apply pa lang natin siya ng net metering. So, on a monthly basis, so, ito pa lang kasi ito, bagong installation pa lang. Kaya, yun pa lang yung graph. Sila ang mga aakyat sa bubong. Tama ba ako? Tama ba ako? Kapit-bahay ka. Kita ba, boss? Kita kami. Kaya pa maupo ng ganyan, ha? Ganito, kaya pa ganito. Kaya pa. Ito yung ating inverter, sir. Solar inverter. Meron tayong tatlong 6 kilowatt. Total tayo ng 18 kilowatt. So, sa ngayon, ang nakakabit natin, sir, na solar panel is 20 pieces na 620 watts. Total of 12.4 kilowatt. Okay. Yan, sa ngayon. Ito yung i-connect natin sa wifi, no, boss? Yes po, yan po. From solar panel, so connect sa dito sa inverter natin. And then, tap natin siya sa ating existing grid or Meralco. Doon siya magbibigay ng power. So, invert niya yung DC power from solar or yung sunlight na nako-convert into electrical power or electricity. DC, then invert niya into AC, then tap sa Meralco. Masyado yatang technical. Oh guys, naririnig niyo na. Technical lang ating simple lang. Simple yan lang natin. Sabi ni boss, alam niyo na yun. Ito siya yung nagko-convert ng solar ng lights, ng sunlight into power. Yun ang pinaka basic operation niya. So, ika-capture ng solar panels yung lights, convert niya into electricity, DC, then ito naman mag-invert papunta sa maging AC at magamit natin sa residential use. Parang naging high-tech yung bahay, bigla. Nagkaroon tayo dito. Naging bahay niya Iron Man. Schedule na lang tayo. Siguro or mamaya kung tumila. Kung kaya pa, ng dilim. I think dapat maliwanag, boss, ano? So let's see, meron pa naman bukas, meron pang hanggang Friday. Hanggang Friday. Sana tumila na ulan today para magawa na. Pag hindi, escape ito. Welcome to our vlog. Ayun, sir. Once again, good morning po ulit. Morning, boss. Morning, boss. So, present natin yung ating system. So, turnover lang po natin sa inyo. So, ang ating project po is 12.4 kilowatt grid tie solar power system. So, itong nakita natin, sir, ito yung mismong installation. So, makikita natin dito, sir, meron tayong 20 pieces na 620 watts na solar panel. So, a total of 12.4. So, medyo nakahiwalay yung dalawa kasi meron tayo dong exhaust or yung singawan. Yeah.
So, iniwasan po natin yun. Okay, then, first and foremost, sir. Yun, Thank you, sir. Yun, no? Parang may-ari na rin ako ng MDH. Okay, salamat po sa pagkakataon. Oo naman po. Salamat din. Sa Salamat din po. We have used 3 6 kilowatt grid tie inverters. So, meron tayong total na 18 kilowatt. Siya ay nakaabang na for future upgrade natin. We're going to add solar panels in a few months now. So, magiging 18 kilowatt yung ating system. So, scalable na po ang ating system. So, anong kanyang estimated na monthly production? So, sa ngayon, meron tayong estimated na 1,488 kilowatt-hour na monthly production. So, kung i-equate natin ito sa monthly bill, it's around, kung sa 10 pesos, that's almost 15,000. 14 pesos na yung ating Meralco bill. Yeah. So, sa ngayon, after ng net metering, meron tayong projected savings na 12 to 15,000 sa existing na system. Yeah. Kung ma-approve naman tayo doon na maabutan nyo yung ating 18 kilowatt, ang mangyayari po nasa 18 to 22 or even 25,000 depende sa usage natin ng kuryente kung umaga or gabi. So, for zero bill, there's a high possibility kasi ang existing natin is 14,000. So, after ng net metering, kahit 12 kilowatt pa lang ito is kaya niyang i-zero yun. So, there's a high possibility po na yun. So, actually, ito sir yung atin. Para, ayan, ito yung bill ko. So, ayan. Wow. So, zero. Zero. Ayan. So, ayan ang aking bill monthly for the last 3 years. Hindi, siyempre, kailangan na boss yan eh. So, si boss, yung solar panel niya sa bahay, mga siguro mga 200 pesos. Hindi, meron lang. bahay, solar panel. Pati sa gilid ng bahay. Meron po akong 10 kilowatts sa bahay. For the warranty and maintenance, so we'll do maintenance for the system for 3 years. Service, maintenance. So, annual, makikigulo kami dito. Sige lang, boss. Sige. Gusto niyo ako kahit ano eh. Kahit twice. monthly yun. Kung paano gumagana yung solar, yung morning use natin, yun ang naka-solar. So, tulad nito, naka-solar ito, sir. So, mache-check natin sa may app. At saka pag feeling ko, dahil nakita ko naman kanina yung sa may metro. So, pag gabi, pag makikita ko na pag hindi na gumagana yung solar na boss, no? Tama, no? Makikita ko na yan kasi nag-iba na yung ano. Opo, makikita nyo na doon. Kahit naka-on yung inverter, okay, gets. Sa gabi, kusang magsha-shutdown yung ating inverter. Okay po, okay. So, yung mga aircon ngayon, ilaw, and other appliances na gumagana is nasasalo na siya ng solar. Solar na yung nagpapatakbo sa kanya. So, we can check doon sa meter na ang consumption lang niya is 0.05, 0.03. So, even if it's gloomy weather, basta may light, yung natural light na kumapasok. Yes po. Tulad ngayon, medyo makulimlim. Yeah. Ano pa rin yun, no? Mag-a-apply pa rin yun. So, yes po. Okay. Opo. And it so happens na pag may sunlight, mas malakas. Yes po. Opo. Ito sir yung ating inverters. Inverter 1, inverter 2, inverter 3. So, siya yung nagbibigay na ng power connected na sa ating grid or Meralco. So, after ma-harvest ng solar panels, para makita sir yung screen, tatap na lang ninyo. Katukin na lang natin sir. Wow. Top screen. Top screen. So, sa ngayon sir, ito nagbibigay ito ng 1 kilowatt. Ayan, 1,020 watts. Ito sir, wala pa tong binibigay. So, 001. Bigay ka na. Tapos, eto sir, meron na 2,000. The reason sir kung bakit ito hindi nagbibigay ng power, kasi 3,000 watts lang yung kailangan ninyo na power. So, kung bubuksan natin yung malaki nyo pa doon mga aircons pa, magbibigay ito ng power. Kumbaga, parang, kaya na namin dalawa to, hindi ka na muna kailangan. Opo. So, ito lang ang kumbaga, kung ano lang yung kailangan nyo, yun ay bibigay ng solar. Okay. So, tetestingin natin, sir, mamaya para makita natin kung ano talaga yung max ngayon. Sakto, medyo makulimlim pero may liwanag pa rin naman. Ito, sir, yung kanyang mga protection, breakers, and surge protection devices. Briefly lang, sir, kung gusto mo siyang i-shutdown, you can start here naman sa mga breakers lang, sir. Ayan. So, ito, mga breakers niya, i-off lang. Pero hindi mo naman sa sir kailangan gawain. Yeah. So wala namang purpose pa para i-shutdown natin siya. Other than hands off yan. Hands off the merchandise. Other than mag-maintenance tayo. Sir, nyari mag-brown out. Automatic siya magsha-shutdown. Hindi ko na kailangan isarado. Hindi na po. Okay. Hindi na po. So automatic na siya magsha-shutdown. Sa ngayon, naka zero export mode din ito. Ibig sabihin, kung ano lang yung kailangan ninyo,
yun lang ibibigay din natin na, ibibigay ng solar na power. Okay po. So, yun. Pagka naman na net metering na tayo, kung ano yung total na output niya, yun ang ibibigay talaga niya. So, sa ngayon, parang pigil. Okay. Okay? So, lipat. Pigil pa yan, ha? Pigil po. Kasi kung ano lang yung gamit nyo, 3,000. Zero, doon, zero. Wala pang output itong isang inverter. Basta ito lang namang mga kuryente ito, no? Wala. Wala po, wala. Wala po yan. Baka di, kasi ako lang naman yung lagi nasa garahe. Baka Opo. ako yung madali.